Good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Ay muli tayong bumabati ng isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Para doon sa ating mga viewer na nasa ibayong dagat, maging dito sa atin sa Pilipinas. Pero mga idol, tayo ay muling tatalakay ng video, mga usapin na may kaugnayan ito sa pananampalataya. Yung nakaraan nating video tungkol doon sa napanood nating content na nagbigay siya ng petsa, balikan lang natin yon at dugtungan natin. Dahil medyo naputol yung video na yun, nabot tayo ng lobat. Kaya ngayon, tutuloy natin dito, dadagdagan natin yung sistema nung sinabi ng ating kapwa content creator na nagtakda siya ng petsa. Ngayon mga idol, doon sa sinabi natin na apoy ang gagamitin ng ating Panginoon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kasabay ng kanyang pagbaba, may apoy. Ngayon, nabanggit ko doon yung kanyang mga hinirang ay sasalubong sa kanya sa alapaap. Ngayon, yung mga dadat ng buhay, nabanggit ko rin na hindi na sila mamamatay. Kasama sila doon sa mga bubuhayin na sasalubong sa ating Panginoon. Ngayon mga idol, yung sistema na nagbigay siya ng petsa o takda, hindi pwedeng paniwalaan yung mga idol kasi masasalungat yung sinabi ng ating Panginoon na walang nakakaalam. O diba? Tapos bibigay siya ng takda. O. Ngayon, kailan ba ginamit ng Diyos? Una niyang ginamit yung apoy sa paglipol sa mga tao. Noong panahon ng Sodoma at Gomora. Ngayon, ba't niya nilipol sa pamamagitan ng apoy yung mga tao doon? Sa panahon natin, nauulit yung Sodoma at Gomora, kaya ang gagamitin niya sa ngayon, apoy na rin. Sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi, nung panahon ng Sodoma at Gomora, naglaganap ang mga tomboy at mga bakla. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Iyan ang ayaw ng Diyos na mangyari. Galit siya dyan. Karumal-dumal na gawain yan sa mga tao. Lalaki, kapwa lalaki, babae, kapwa babae. At yan nangyayari sa panahon natin ngayon. Ikinakasal na ang kapwa lalaki, ikinakasal na rin ang kapwa babae. Pinahintulutan na. Ngayon, ang tanong, nauulit yung panahon ng Sodoma at Gomora o hindi? Nauulit. Kaya, kung ginamit niya ang apoy doon sa panahon ng Sodoma at Gomora, hindi malayong apoy din ang gagamitin niya sa panahon natin ngayon. Ang sabi nga, isang kakilakilabot na wakas, nilang nagsisitahan sa lupain sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugo. O isipin mo yun? Naninibugo ang ating Panginoon doon sa mga pangyayari. Dahil bakit? Nila na nga naman niya ang babae at lalaki para sila ang magsama. Tapos, dilalabag ito ng mga tao dahil ang nangyayari na nga,
babae sa babae, lalaki sa lalaki. O, yung tomboy at bakla. Ano ba target ng mga tomboy? Di ba, kapwa babae? Eh, ano ang target ng mga bakla? Kapwa lalaki. Yan ang ayaw ng ating Panginoon na mangyari. Ngayon, doon sa pamamagitan ng apoy, bakit nga ba apoy na ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos sa paglipol? Kung nung panahon ni Noe, ang ginamit niya, tubig, bahang gunaw, alam kasi ng Diyos at binanggit niya ito, siya may sabi, lalaganap at lalago ang karunungan ng tao. Sa panahon natin ngayon, natutupad yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na lalaganap at lalago ang karunungan ng tao. Bakit? Nadidiscover na nga pati yung kalawakan eh. O pati yung kailaliman ng lupa, dinidiscover na nila. Ngayon, kung ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paglipol sa mga tao ay tubig pa rin, sa panahon natin ngayon, marami nang makakaligtas. Bakit? Marami na naglaganap ng mga submarino, yung mga submarine, malalaking barko. Wala nang silbi ang bahang gunaw. O, lalo yung mga nasa loob ng submarine, lumubog man ang lumubog yung ano na yan eh, dati na silang nasa ilalim eh. O, mabubuhay, di ba? Ang ikamamatay lang ng mga yon, kung sakaling gamitin ng Diyos ulit ang bahang gunaw, gutom. Bakit? Kasi, pag umabot ng taon, hindi humupa ang tubig, hindi sila makakaalis sa submarine, hindi sila makakaalis sa barko. At kung may mga dala silang supply bago mangyari yon, ang tanong, mauubos o hindi? Mauubos. Kaya ang maaring ikamamatay nila, kung yun ang gagamitin muli ng ating Panginoon Diyos, tubig, kamamatay nila gutom. Ngayon, ang gusto ng Diyos, lipulin sa madaling pamamaraan. Kaya, apoy ang kanyang gagamitin dahil sa apoy walang makakapagtago. At walang anumang uri ng sasakyan ang maiimbento para pagtaguan o gamitin na hindi malulusaw sa apoy. Eh kung ang sangkalangitan nga, sabi niya eh, mapupugnaw sa matinding init. Oh. Lahat ng nilalang niya, ginawa niya sa sangkalangitan. Yung mga planeta na yan, mapupugnaw yan eh. Sa matinding init, siya may lalang yan, pero mapupugnaw. Ayun pa kaya, inimbento lang ng tao, hindi mapugnaw. Di ba? Kaya, apoy ang talagang kanyang gagamitin sa araw na yun. Kaya yung tinakda ng napanood dating content creator na nagtakda siya ng petsa at araw, malabo yun. Sasanungatin niya yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na walang nakakaalam. Ang sabi nga eh, kahit ang mga anghel sa langit at ang anak ay hindi niya alam. Kundi ang ama lang ang siyang makakaalam kung kailan ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun mga idol. Kaya nga, yan, doon sa idol natin na nagko-content ng ganun, hindi naman natin siya kinukontra sa gusto niya mangyari, ibinabase lang natin sa katotohanan na sablay ang kanyang iniisip. Kasi, pag sinabi ng Diyos, sabi nga niya, aking pinanukala, aking papangyarihin. Aking sinalita, akin namang gagawin. Ganon, kasi basta sinabi niya, sabi nga sa Biblia ang salita ng Diyos, makapangyarihan, nagkakabula. O, di ba? Nangyayari.
Ngayon, ikaw tao ka lang, magpipredict ka, magbibigay ka ng ganong petsa, ay higitan mo pa ang Diyos. Sasalungatin mo yung kanyang sinabi na walang nakakaalam. Kaya mga idol, kung magkataon na tumapat doon sa petsang sinabi niya at taon, dumating ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, nagkataon lang yon. Hindi talaga yon ang takdang petsa. Pero, hindi pwedeng mangyari. Hindi rin pwedeng mangyari yung nagkataon lang o mapatapat sa ganon. Kasi, masasalungat yung sinabi ng ating Panginoon Diyos na walang makakaalam ay may nagtakda na. Oh. Hindi naman siya propeta para suguin ng Diyos. Eh kung ang ating Panginoong Jesucristo nga, sinabi na hindi niya alam eh. Oh. Tapos ikaw, tao ka lang. Tatakda ka ng ganun. Di ba tama? Kasi yung mga palatandaan ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo dahil nung may nagtanong nga sa kanya mga apostol, kailan ang ikalawa mong pagparito? Di ba sabi niya, kapag nakita niyo yung mga bagay na ito, talastasin yung siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Ano yun? Yung mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Lilindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom. Kaharian, laban sa kaharian. Magsisitindig ang bansa, laban sa bansa. At yan, nangyayari sa atin. Sa panahon natin ngayon, natutupad yung mga tanda. Pero walang itinakda kung kailan. Di ba? Palatandaan lang yung ipinakita sa atin na natutupad na. Isa na lang ang hindi pa natutupad na tanda na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yun na ang kaganapan. Alin yun? Ang sabi niya, di ba? Kapag nakakita kayo ng kidlat na nagmula sa silangan tagos ng kanluran, sabi niya sa kanyang mga inirang, mga galak na kayo. Nariyan na ang inyong kagantihan. O, di ba? Ang karugtong nun, sabi niya, dagding magdidilim. O, kasabay ng malakas na ugong. Totoo nga naman, pag kumidlat, di ba, dumadagundong. Sabay ng malakas na ugong, sabi niya. At dagling magdidilim. Tapos sabi niya, ang mga tao magsisitakbo ng parot parito. Kumbaga, magpapanik sa nangyayari. Kasi, yung sinabing dagling magdidilim, yung araw magiging parang gabi. Oo. Talagang napakadilim. Magsisilbing gabi. Kaya nga ang tao magpapanik. Ba't nangyayari ito? Ba't dumilim? Ganun. Oh. At, sinabi niya, sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihang tao. Hindi natin alam kung sino yung makapangyarihang tao na yan na nasa sanlibutan. Baka yan yung mga may matataas na posisyon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan o sa iba-ibang mundo. Iba-ibang panig ng mundo, yung mga may tungkulin, yan yung mga makapangyarihang tao. Sisigaw daw ng kalagim-lagim yan. Kaya, yung sinabi ng ating content creator na naghayag ng petsa, taon, kung paniniwalaan nyo, nasa inyo yun. Pero sa isang nakakaalam ng pangyayari, tulad ko, hindi ko paniniwalaan yun. Sabla yun. Kasi marami na nga nagtakda ng ganyan, nag-content na sa gantong petsa, gantong araw, gantong taon. Maghihanda na kayo. Di ba? Ngayon, pag-usapan yung paghahanda. Bakit tinukoy doon na magsipaghanda na kayo? Ang matutuwa at magagalak sa araw na yun, yung kanyang mga hinirang. Pero yung mga hindi hinirang, kalungkutan at kapighatian ang kanilang matatamo. Dahil nga, nabanggit ko na, sasalubong sa Panginoon, yung mga binuhay na maguli, yung mga namatay na, at yung mga dadat ng buhay, hindi na mamamatay, sasalubong yan kasama ng mga binuhay. Ay, paano yung mga hindi hinirang?
Maiiwan dito yon. Ay pagbuhos ng apoy. Di ba? Ganon mga idol ang mangyayari. Kalagim-lagim, sabi nga sa Biblia, isang kalagim-lagim na wakas ng lahat ng nagsisitaan sa lupain. Sabi niya, ang sangkalangitan at ang lupa mapupugnaw sa matinding init. Lahat ng nagsisitahan sa lupain at ang mga gawang nasa lupa, pawang masusunog. O ngayon, ang tanong, sino makakaligtas? Kahit mga matitinding scientist, umimbento ng sasakyan para doon sila. Wala yan. Kasamang mapupugnaw yan. Eh, mapupugnaw nga mundo eh. Yung pa kayang inimbento mo. Ang hindi mapugnaw. Mapupugnaw nga yung mga nilalang yan sa taas eh. Yung mga planeta na yan, kung ano-ano nasa taas na yan, mapupugnaw nga yan eh. Dahil bakit? Bababa ang bagong Jerusalem. Ang bagong langit at lupa. Magkakaroon ng bagong langit at lupa eh. Ito mga dating bagay nito eh. Mapaparam to eh. Mapapawi. Dahil nga, punong-puno na ng kasamaan eh. O, di ba? Kaya, maglalagay siya ng bago. At doon maninirahan yung kanyang mga inirang. Doon wala ng pagluha, walang kamatayan, wala na lahat. Papahirin ng Diyos ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata. Tapos na kumbaga ang dalamhati. Ngayon, kaya sinasabing magsipaganda, paano ba yung paghahanda? Una na nga, kung dati kang gumagawa ng masama at alipin ka ng dyablo, bago ka na, bumaligtad ka na. Yung mga pagkakabahagi na banggit na sa Biblia yan, pagkakampi-kampi, hindi yan sa Diyos. Kanino yan? Sa laman at sa dyablo. Kaya yon, yung sinasabing magsipaganda, kung dati kang miyembro ng ganyang sistema na kabilang ka ron sa pagkakabahagi, bumalikwas ka na, umalis ka na dyan. Kung saan yung matuwid, doon ka na. Kung nasaan yung pagkakaisa, doon ka. Di ba naglunsad ang Iglesia ni Cristo ng prayer rally para sa pagkakaisa? Ano nangyari? Hindi natupad yun eh. Mas marami ang tumaliwas. Nagpatuloy ang pagkakabahabahagi, kampi-kampi. Hanggang ngayon, nasasaksihan natin kung paano nangyayari yung kampi-kampi, di ba? Yon. Pero kung natupad lang yung pagkakaisa, at lahat nagkaisa, maganda sana. Sa totoo niyan, galit ng ating Panginoon Diyos eh. O, sa nangyayari. Salamat lang tayo, narito ang bayan ng Diyos sa ating bansa. Itong bansa Pilipinas, bayan ng Diyos to eh. Sabi nga eh, bayang hindi pinabayaan. O, di ba? Nandito ang kanyang mga tapat na hinirang. O, kaya nga, ang sabi, mga galak kayo, nasa inyo na ang kagantihan dun sa mga hinirang. Eh, paano kung hindi ka kasama sa hinirang? Di ba? Kaya sinasabi nung kapwa natin vlogger na nag-content, nagtakda ng petsa, ang sabi niya magsihanda. Paano ang paghahanda? Isa na ngayon. Kung nandudong ka sa pagkakabahabahagi, malis ka na ron. Makiisa ka na ron sa tapat na layunin. Kasi nga, yung pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi, binanggit na yan, hindi yan sa Diyos. At pag nanatili yan, pagdating ng ating Panginoong sa Kristo, yan ang mga lulupubin ng apoy. Sabi nga, isang kakilabot na wakas. Nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Nakakatakot o hindi? Nakakatakot. Oh. Pero doon sa mga hinirang, magagalak. Bakit? Hindi sila kasama doon eh. Sa susupukin ng apoy eh. O, yan ang kaibahan. Kaya nga, pag dumating ang ating Panginoong Kristo, dalawang uri ng tao ang mahahati. Isang magagalak at isang mamimigati. At ang mabigat yan, sa araw na yon, kung hindi ka kasama sa hinirang na sasalubong sa Panginoon, hindi babaguhin ang iyong puso't damdamin. Kung ano ang iyong puso't damdamin, yan ang mararamdaman mo. Hindi kagaya ng mga hinirang
Kung anong isipan ng ating Panginoong Kristo, yun ang isipan nila. Kung anong damdamin nun, yun ang damdamin nila. Wala nang awa. Mangunyapit ka man, magkakakaway ka man doon sa mga kamag-anak mo na nakikita mo. Hindi ka nakilala. Kung paano sinabi ni Kristo na mga silayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Ganon din yung mga hinirang. Kamag-anak mo man yan o ano yan, hindi ka nakilala niyan. Dahil nga, sa isang kasap mata, sabi, babaguhin. Di ba? Kaya yon, yung mga hinirang ng ating Panginoon Diyos, sabi nga ni Kristo, kasi may mga magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga masamang espiritu? Hindi ba sa pangalan mo gumawa kami ng mga gawang himala? At sa pangalan mo, ay kami gumagawa. Ano sabi natin ng Panginoon sa Kristo? Mga silayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Sapagkat, sabi ni Kristo, nakikilala ko ang ganang akin at nakikilala ako ng ganang akin. Kumbaga, magkakilala. Kilala ni Kristo yung kanyang mga hinirang, lalong kilala rin siya ng kanyang mga hinirang. O kaya yung mga hindi hinirang, yan ang mabubulaga eh. Yan ang tatawag ng Panginoon. Di ba? Sa pangalan mo, naglilingkod kami. Gumagawa kami ng pero ang sabi ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Di ba? Ganon. Kaya sa araw na yon, marami talaga. Sabi nga sa Biblia, gabuhangin sa dagat. Kaya may dagat-dagatang apoy eh. Kasi nga, gabuhangin sa dagat, yung kanyang ibubulid dun eh. Sino magsisilbing buhangin dun sa dagat-dagatang apoy eh. Di ba? Na nagnininga sa apoy ang sopre. Kasama ng mga Diablo at Alipores niya. Kaya sa panahon natin ngayon, ang Diablo nagpupunyagin, nagsusumagasig na makaakit ng kanyang makakasama doon sa apoy. O isa na nga yan, na naakit niya yung mga taong nasa panig ng pagkakabahabahagi. Kanya na yon. Jack na yon, 99.9. Sa Diablo na yon. Kasi sabi nga sa Biblia, hindi yan sa Diyos. Sa laman at sa Diablo. Kaya bago dumating talaga ang ating Panginoon Kristo, maraming mahihikayat ang Diablo na gusto niyang makasama na ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Ngayon, habang hindi pa nga dumadating ating Panginoon Kristo, sabi nga nung nag-content, magsipaganda na kayo. Pero kung 2026 darating, maikling paghahanda yun. Ay, isipin mo, 2025, oh. Ngayon, matatapos na 2025. Anong buwan na? Ilang buwan na lang. Papasok na 2026. Napakaikling paghahanda nun. Di ba? Kaya hindi yan magaganap. May binanggit nga ang Diyos eh. Maaari niyang paikliin o pahabain ang panahon dahil sa mga hinirang. Di ba? Binanggit na naman niya doon yung kanyang mga hinirang. Bakit? Kasi may mga hinirang na humihiling sa kaligtasan ng kanyang mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, na humihiling na sana wag mo na magwakas. Maakay ko sila. Madala ko sila. May mga kapatid naman o mga hinirang na, Ama, maghukom na para malaman na kung sino talaga. Dalawa ang kahilingan kasi na natatanggap ng ating Panginoong Diyos, pahabain o paikliin. Yung mga humihiling na maghukom na, gusto nila paikliin na. Dahil kumbaga, hirap na sila eh. Sagad na. Yun naman mga humihiling na pahabain pa, may mga isinasaalang-alang pa sila na gustong mapasama sa kaligtasan. Kaya sabi ng Diyos, maaari niyang pahabain o paikliin ang panahon dahil sa mga hinirang. Yon mga idol, yan ang totoo na nakalagay sa Biblia. Walang petsa, walang tinakda, araw at taon, wala. Ang sabi nga, walang nakakaalam. Hinalintulad ng ating Panginoon sa kanyang pagparito sa isang magnanakaw. Ang sabi nga sa oras na hindi ninyo inaasahan, ay siya ang pagparito ng anak ng tao. Ay sino ba yung anak ng tao? Yung ating Panginoong Kristo.
O, di ba? Anong sabi? Sa oras na hindi inaasahan. Nalintulad sa isang magnanakaw. Ayan tanong, yung magnanakaw. Alam mo ba kung kailan darating? Kung anong araw? Kung anong petsa? Anong oras? O, di ba? Wala nakakalam kung kailan darating ang magnanakaw. Baka pag-isip mo bukas limas na yung mga gamit mo, ninakawan ka na pala Pero hindi mo alam. Ganun. Kaya yung nagtatakda ng petsa at araw, sablay yun. Sablay. At ang sabi pa nga kung kailan kayo nagkakasiyahan, nagiinuman, nagkakatuwaan, siya ang pagparito ng anak ng tao. Yun. Kaya, huwag yung paniwalaan yung mga takda-takda na yan na petsa na yan. Pero nasa sa inyo yung gusto nyo paniwalaan. Pero doon sa mga nakakaalam, lalo sa mga hinirang, alam nila yon. Hindi nila paniniwalaan yung tinakdang yon. Kasi alam nila hindi magaganap yun sa ganun tinakda mong petsa Huwag na tayo lumayo. Ang iglesia na lang, pag nagtakda ng magrarally, walang binibigay na petsa. Sino-sino nagbibigay ng petsa? Yung mga gusto makilahok. Pero dumating yung petsang binigay nila, nangyari ba? Hindi. Nung mismo magtakda na ang pamamahala kung anong petsa, at saka lang nangyari. Pero pag walang itinakda ang pamamahala ng iglesia tungkol sa mangyayaring rally o anong mga aktibidad, hindi magyayari yung mga itinatakda ng mga kaibayo. Ganon din ang ating Panginoong Diyos. Hindi siya nagtatakda. Kaya nga sabi nga niya, sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang tanong, may takda o wala? Wala. Kaya mga idol, kung napanood nyo man yung content na yon, na nag-content siya tungkol sa petsa, nasa sa inyo yun kung paniniwalaan nyo. Pero mga hinirang, hindi maniniwala dyan. Tulad ko, hindi ako maniniwala dyan. Aminin ko na sa inyo, isa ako sa mga hinirang. Dahil hindi ako kabahagi ng mga kampi-kampi at bahabahagi. Nandun ako sa pagkakaisa. Kaya nga gusto ng iglesia nun, yung pagkakaisa Magkaisa lahat kaso talagang ang Diablo malakas, manghikayat. Nahikayat sila ng Diablo doon sa nakalagay sa Biblia na nasa landas sila ng tila matuwid. Yung tinatahak nilang landas, tila matuwid yun Nakalagay sa Biblia yun Pero anong sabi? Datapot ang dulo niyaon kapahamakan. Di ba? O ngayon, natupad ba yung dulo, kapahamakan? Kung ano nangyayari sa atin. Kapahamakan na nga nangyayari sa bansa natin Kasi tinatahak ng karamihan yung landas na tila matuwid. At yung tunay na landas, ayaw nila ron. Kaya ayaw natin sa gusto, aminin natin sa hindi, nangyayari at natutupad yung sinabi ng Diyos sa Biblia. Ano yon? Yung pagkakabahabagi, hindi yan sa Diyos. Sa naman Diablo. Natutupad o hindi? Natutupad. Nandun na tayo sa pagkakabahabagi. Yung landas na tila matuwid, natutupad o hindi? Natutupad. Bakit? Marami ang tumatahak doon sa landas na tila matuwid. Di ba? Ganun mga idol. Kaya ngayon, ito nag-predict ng petsa, baka gusto niyang pangunahan ng ating Panginoong Diyos doon sa itinakdang araw. Yung pagpaparito ng ating Panginoong Kristo, paghuhukom na yan. Kawakasan na, nasa libutan yan, baka akala nyo. Kaya nga, magagalak lang din yung mga hinirang. Kapag hindi ka kasama sa hinirang, sawing palad ka. Kaya nga sabi, tatakbo ng parito mga tao, mga lilito, kumbaga magpapanik. Kasabay ng malakas na ugong ika. At sa huling tunog ng pakakak. Di ba? Paghawi nun, dagling magdidilim Paghawi ng kadiliman, bagyo, ulan, hindi, apoy. Di ba? Yan mga idol, salamat na marami sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Tinalakay lang natin, dinugtungan lang natin yung nakaraang video tungkol doon sa itinakda ng ating kapwa content creator na sa 2026 daw darating ang Panginoon. Dinugtungan lang natin yun at pinalawak.
apoy ang gagamitin, kung paano ginamit ang apoy sa Sodoma at Gomora, ganun ang gagamitin sa araw ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung tubig ang kanyang gagamitin ulit, marami ang makakaligtas at matatagalan bago sila malipol. Dahil kung bibilang ng taon bago humupa ang tubig, ang ikamamatay nila, gutom. Yung mga nasa submarine, nasa barko, wala nga namang problema. Habang may tubig, ang barko palutang-lutang. Habang may tubig, ang submarine sa ilalim. Pero, yung pagkain supply, mauubos o hindi? Mauubos. Yung fuel na supply ng barko, mauubos o hindi? Mauubos. Ganon din yung sa submarine. Diba? Ay gusto ng Diyos, lipulin agad sa madali paraan. Ano pinakamadali? Yung nga, apoy. Wala makakaligtas dyan eh. Wala. Binanggit na niya eh. Sangkalangitan nga eh. Oh, mas may higit pa ba sa sangkalangitan? Ilalang niya yan. Lahat ng nariyan, lalang niya. Mapupugnaw nga yan eh. Eh, ikaw pa kaya, inimbento mo lang yung kung ano mang sasakyan yan na hindi malulusaw sa apoy. Ano mang uri ng metal. Acetylene lang, tunaw eh. Oh. Acetylene pa lang yun. Eh, much more pa kaya yung apoy na nanggaling sa ating Panginoon. Hindi ka malusaw. Eh na nga, oh, may mga lumilitaw na nga sa mundo natin ng mga sinkhole na may lumalabas na apoy. O yung pinakita doon sa ano bang bansa yun na sabi door to hell. O malaking butas yun. Walang tigil ng apoy nun. Umulan, umaraw. Umaapoy yun. Kahit umuulan, hindi kayang patayin ng ulan yung apoy. At hindi napupuno ng tubig. Yung nga sabi, door to hell daw. Yung pa nga lang eh. Hindi mo pag-iisipan yun. Kaya nga, yan, yung sabi nga nung nag-predict, magsipaganda. Ngayon, kung alam nyo kung paano paghahanda, gawin nyo. At kung may kakasangkapanin ng Diyos sa inyo, para mapasama kayo doon sa mga hinirang, huwag nyong tanggihan. Mo, kinasangkapan ng Diyos sa'yo. Tinawag ka sa ganong kalagayan para mapasama ka sa hinirang. Mapalad ka, huwag mong tatanggihan. Dahil pag dumating yung takdang panahon, tinanggihan mo yun, nandun ang malaking pagsisisi mo. Bakit? Binigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos eh. Inayawan mo. Di ba? Yan, yung paghahandang binanggit ng ating content creator na napanood, sikapin nyo yun, hanapin nyo, tuklasin nyo kung sino yung kakasangkapanin ng Diyos para mapasama ka ron sa paghahanda. Mapasama ka sa mga hinirang. Yan lang may papayo natin mga idol. Ha? Yung binabanggit niya ron na magsipaghanda kayo, tuklasin nyo kung sino ang kasangkapan ng Diyos para kayo makapaghanda at mapasama sa mga hinirang. O ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Pansamantalang nagpapaalam. Sana'y nakakuha kayo ng magandang impormasyon, nakapulot kayo na mapapakinabangan nyo. Ito may kaugnayan sa espiritual at kaligtasan ng ating mga kaluluwa, hindi lang ng ating katawang pisikal, kundi ng ating kaluluwa na itinataan sa araw ng paghuhukom. Tandaan nyo, paghuhukom na yun mga idol. Kapag naganap yun, paghuhukom na yun. Paano? Nasa muli. Paalam!